Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Welcome sa bago po nating video mga ka-Green Thumb. Dito po tayo sa area ngayon mga ka-Green Thumb at i-share po natin yung method po natin na ginawa. Ang intercropping method na kung saan nandun yun tanim natin watermelon at saka po sweet corn. Ayan. So ang sweet corn mga ka-Green Thumb, pagka ganito na pong edad ay makikita natin na may mga bunga na at saka po yung atin na mga watermelon sa ibaba ay nagsisimula na rin gumapang. Pero ang pinaka-prone po sa mga insekto nito mga ka-Green Thumb, ito pong ating sweet corn. Dahil dito sa ating watermelon ay pagka hindi pa ganyan kadami yung kanyang dahon, wala pang gaanong insekto na lalapit dyan, no? Kaya ang pinupukusan namin sa pag-i-spray ay ito pong ating sweet corn. Dahil pagka ganito pong edad mga ka-Green Thumb, delikado po ito sa maraming klase po ng insekto. Kasi may mga parte ng tanim pagka ganito na pong edad ay gustong gusto ng mga insekto na maninirahan. At pagka nag-spray naman tayo mga ka-Green Thumb, lalo na pagka medyo marami na yung insekto na nakapasok, ay mahihirapan na rin tayong puksain ng mga yan, dahil may mga parte ng sweet corn na kung saan gustong gusto nila mamamalagi at dito rin sila mangingitlog. Itong buhok ng mais, yan, dito na portion sa ilalim, yan, dyan po posibleng mangingitlog yung mga butterfly na magiging uod pagkalipas ng mga ilang araw. At pag nagiging uod na yan, dito na rin yan kakain sa mga buhok na ito. At pagka medyo malaki na yung uod, papasok na rin yan dito sa pinakabunga at sisirain na niya yung pinakaluuban ng bunga ng ating sweet corn. Dahil mga ka-Green Thumb ay pangatlong batch na natin ng sweet corn, ay medyo nakabisado na natin yung paano po i-manage ang ganito pong tanim. So buong akala ko mga ka-Green Thumb, yung sweet corn ay basta-basta na lang, no? Akala natin simpleng tanim lang ito mga ka-Green Thumb, dahil sanay tayo magtanim ng kahit anong klaseng variety ng mais. Pero pagka sweet corn mga ka-Green Thumb ay hindi natin ihahalin tulad sa ibang mga varieties, dahil masyadong matamis ito para sa mga insekto, lalong lalo na sa mga chewing insects. Pag nalalasahan nila yung sweet corn ay babalik-balikan nila mga ka-Green Thumb, kasi nga matamis. Yan. So ang sweet corn mga ka-Green Thumb, tungkol po sa apply natin na foliar at saka po abono na nilalagay po natin sa lupa, ay magkakahalin tulad mga ka-Green Thumb sa application natin doon sa ibang uri po ng mais, no? Pero sa pag control po sa mga insekto ay medyo masilan ang sweet corn mga ka-Green Thumb. Mas maraming insekto ang sweet corn kaysa ibang uri ng mais. Ayan. Kaya meron talaga kaming interval nito na pag-i-spray twice a week. Minsan pa nga pagka medyo
marami yung pag-ulan, ay kailangan namin mag-spray ng hanggang 3 beses sa loob ng 1 linggo. Dahil pag lagi pong maulan, ay lalambot po ang mga parte ng puno ng ating sweet corn na gustong gusto na rin ngat-ngatin ng mga insektong pwedeng maminsala sa atin pong tanim na sweet corn. So kailangan lang mga ka-green thumb ay maintenance talaga sa pag-spray. May schedule talaga tayo na interval na paggamit ng pestisidyo. Pero pag nakikita natin, pag halimbawa nag-spray tayo, paglipas ng 2 araw, paglipas ng 2 araw mga ka-green thumb o 1 araw, ay may makikita pa rin tayong mga insekto na dumapo sa ating mga tanim, ay kailangan talaga nating mag-spray agad. No? Dahil maraming mga parte ng sweet corn na pwedeng sumisiksik ang mga uod, na pag yan ay lumaki na, ay mabilis na nilang masira yung ating mga tanim na sweet corn. So mapapansin natin mga ka-green thumb, ang dito na banda, ito pong nakafocus po sa ating camera, ito po yung gagawin nating pinaka daanan pagka nakuha na natin itong sweet corn o na-harvest na natin ito, ay watermelon na lang yung matitira. Kaya itong ating watermelon, ang pinaka plano natin ito ay ito na portion ay wala tayong pagagapangin nito na mga watermelon, dahil dalawa yung linya ng watermelon dyan, sila po yung ipagsasalubong natin. So dito tayo banda mga ka-green thumb, para masilip natin yung pinaka plano nitong atin pong watermelon pagkatapos makuha na natin itong ating sweet corn. Itong portion na ito mga ka-green thumb, mapapansin natin yung lahat na ginamas natin o binunot na damo doon sa pinanggalingan natin kanina, manunotice natin ay napakalinis. Dito natin itinambak lahat ng nabunot natin na damo, dahil ang portion na ito mga ka-green thumb ay dito natin pagsasalubungin yung 2 linya ng watermelon. Dito yung gagawin nating gapangan ng ating watermelon. So pag na-harvest na natin itong sweet corn, kung sakaling hindi pa magpang-abot itong 2 linya ng atin pong watermelon, ay pwede pa natin itong gawing gapangan, dahil hindi natin na master itong edad ng watermelon kung kailan siya magpang-abot. Pag ganito pong distansya ay optional pa yan mga ka-green thumb, no? Yung ating dayami, kung magiging organic mulching ba natin ito o itatabi na lang natin dito sa gilid ng tubuhan. Yan. Kasi pag nagpang-abot na yung 2 linya na yan, hindi na natin yan pwedeng galawin at lagyan ng dayami, dahil may mga watermelon na yung portion na yan, mahihirapan na tayong maglagay ng dayami dyan. So optional lang yan mga ka-green thumb. Pero pagka na-timing na hindi pa magpang-abot ang mga yan, so alhamdulillah, mas maganda mga ka-green thumb, dahil may magiging gapangan tayo sa atin pong watermelon. Dahil itong 2 linya na ito po yung gagawin nating partner po silang dalawa niyan. Dapat magpang-abot po sila sa gitna o makakalampas pa yung isa doon sa kabila. Ayan.
depende na yan sa ipapakita niya na mga side shots. So hindi pa tayo nag-pruning mga kagrintam sa atin pong watermelon. So ipapasilip lang natin mga kagrintam, itong ating watermelon ay mayroon na po itong nadidevelop na mga side shoots na ito yung sinasabi nila na mga sucker branches. So papasilip natin ito mga kagrintam sa sunod na araw pag tayo na po ay nag-pruning. Ito na po yung atin pong watermelon. Ayan. Meron na po siyang side shoots na pinapakita. O sanga. Ayan. Dito dalawa. Ayan. Yan po yung titingnan natin. Dahil tatanggalin natin yan. Hindi pa tayo nag-i-schedule sa pag-pruning. Kaya tumutok lang po kayo sa aking channel. Sa susunod po ng mga video, ang isi-share ko po ay tungkol po sa pag-pruning ng atin pong watermelon. Since na hindi pa po tayo tapos magpagamas, so mag-i-schedule na lang tayo ng ibang araw para sa atin pong pruning ating watermelon. So ito na yung gagawin natin ngayong daanan pag tayo po ay nag-spray sa atin pong watermelon. Dito tayo dadaan. Yan, dahil yung dalawa na yan ay magkakapartner po yan. So dito naman ito po yung atin pong pangatlong linya ng watermelon. Dito naman yun sa pang-apat, itong kanya pong partner. Sila po yung atin pong magiging isang row. At itong maraming mga damo na ito po yung gagawin po nating gapangan. So consistent po ang ganyan pong plano para sa mga linya na ito mga kagrintam. Kaya salitan dyan walang damo, dito may mga damo, dahil yan po yung gagawin po nating gapangan. Ayan. So ang variety nito mga kagrintam ay Sweet 16. Yan. Ang atin naman pong sweet corn ay Macho F1. Yan. So sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa akin pong channel, baka naman po makapag-subscribe na kayo para matulungan nyo po ang aking YouTube channel na lumago. At sana po sa mga senior ko po na mga video po sa inyo ay makakatulong po sa inyo tungkol po sa pagsasaka. So yun lang po muna mga kagrintam. Assalamualaikum. Happy farming po sa inyo pong lahat.